Sa isang lipunang binabalot ng iba't ibang uri ng pagsubok, may isang sektor na madalas hindi napapansin at tila naiisang tabi. Ang mga taong may kapansanan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang ang kanilang pisikal na kalagayan ang kanilang nilalabanan, kundi pati na rin ang matinding hamon ng kahirapan. Ngunit sa gitna ng mga limitasyong ito, paano nga ba nila na itutulak ang kanilang mga sarili na magpatuloy? Sa gitna ng mga luntiang palayan at maliliit na kabahayan sa Barangay Quezio, isang maliit na pamayanan sa bayan ng Santa Maria, naglalakad ang buhay na puno ng mga hamon. Hindi lamang ang kahirapan ang nagpapabigat sa kanilang mga balikat, kundi pati na rin ang mga karagdagang pagsubok na kinakaharap ng mga person with disabilities. Sa mga susunod na pahina, ating sisilipin ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pakikipagbaka, at ang kanilang tagumpay sa kabila ng mga hadlang. Makikilala natin ang kanilang lakas ng loob, ang mga pagpupursige, at ang pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan. Base sa census noong 2010 ng Pilipinas, ay nagpakita na mayroong 1.4 milyon na mga PWD sa bansa, na kumakatawan sa humigit kumulang 1.5% ng kabuuang populasyon. Ayon naman sa National Disability Prevalence Survey noong 2018, ang mas kumakailang pag-aaral na ito ay nagpakita ng mas mataas na bilang na may 14.6 milyong mga PWD. Ito ay kumakatawan sa 12.9% ng populasyon ng Pilipinas. At ang National Council on Disability Affairs o NCDA naman, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga PWD, ay nag-ulat na mayroong higit sa 10 milyong mga PWD sa bansa. Dito ay nakilala namin si Aling Margie, isang inang nilalaban mag-isa ang dalawang anak niyang may kapansanan. Hindi siya nakapag-aral dahil sa murang edad na 12 anyos, kinailangan na niyang magtrabaho upang tumulong sa pamilya. Sa hirap ng buhay, mas pinili niyang ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang mga anak kaysa sumuko sa mga pagsubok. Ang dalawang anak niya ay may sakit sa pag-iisip at bagamat napakahirap ng sitwasyon, natutunan niyang tanggapin ito sapagkat alam niyang walang ibang makakaunawa at pagmamahal sa kanila kundi ang isang ina. Dahil sa kahirapan, madalas na nahaharap ni Aling Margie sa mga hamon na tila walang katapusan. Pero sa kanyang mga karanasan, natutunan niya ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagsasakripisyo para sa pamilya. Ipinaglaban niya ang bawat araw dahil sa kanyang paniniwala na kung siya mismo ay susuko, wala nang matitira para sa kanyang mga anak na kanyang tinatagi. Mula kay Aling Margie, natutunan namin ang halaga ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ina sa gitna ng kahirapan. Ang kanyang kwento ay nagtuturo na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagtanggap at pagmamahal ay ang pinakamalakas na sandata sa paglaban sa buhay. Ang kanyang determinasyon at katatagan ay nagbigay inspirasyon sa marami na kahit gaano pa man kalupit ang mga hamon, palaging may pag-asa at liwanag na nag-aantay sa dulo ng madilim na daan. Sa kabilang banda, isang ina naman ang patuloy na kumakapit na habang buhay ay may pag-asa. Siya si Aling Maria, na bata pa lang ay nagkaroon na ng amputation, isang sakit sa paa.
Mula nang magkasakit siya, nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Hindi na siya makabalik sa trabaho at pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang maihaharap sa ibang tao. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pamilya ang naging tanging sandalan na nagsisilbing isang paa sa kanyang bagong buhay. Ang kwento ni Aling Maria ay nagpapakita kung paano ang kahirapan ay hindi lamang pisikal na aspeto, kundi emosyonal din. Ang pagkawala ng kanyang paa ay nagdala ng matinding pagsubok, ngunit sa kabila ng mga limitasyon, natutunan niyang yakapin ang kanyang sitwasyon at kumapit sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang karanasan, naunawaan niya na kahit sa gitna ng kahirapan, may pag-asa na magmumula sa mga taong mahalaga sa atin. Ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang buhay para sa kanyang pamilya ay isang mahalagang aral. Sa mga panahong tila napakapikat ng ating dalahin, ang tunay na halaga ng pag-asa at pagmamahal ng pamilya ay nagsisilbing liwanag sa dilim. Ang kanyang kwento ay nagturo na kahit gaano pa man kalupit ang mga pagsubok sa buhay, palaging may paraan upang bumangon at lumaban muli. Basta't may kasamang pag-asa at determinasyon. Isang inang handang isin ang lahat ng sakit at pasakit basta't hindi lang makitang nahihirapan ang kanyang anak. Sa kanyang kwento, makikita ang damdaming umuusbong mula sa mga pangarap na naputol at mga sakripisyong hindi masukat. Sa kabila ng hirap na dinaranas, nagiging simbolo siya ng pag-asa para sa iba. Sa kanyang mga mata, ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang magbigay ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Ayon kay Aling Nina, mahirap maging mahirap, lalo na sa sitwasyon ng kanyang anak na may sakit sa pag-iisip at ngayon ay 40 anyos na. Ang bawat araw ay isang labanan, hindi lamang para sa kanyang anak kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Ang hirap ng buhay ay nagdadala ng maraming pagsubok, ngunit sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin niyang ngumiti. Ang kanyang ngiti ay hindi lamang simbolo ng lakas, kundi rin ng isang ina na walang kapantay ang pagmamahal. Dahil sa hirap ng kanilang kalagayan, hindi rin siya nakapag-aral. Kulang na kulang ang kanyang kinikita para sa kanilang pangangailangan. At sa bawat araw, hinaharap niya ang mga hamon ng buhay na may tapang at determinasyon. Ang kakulangan ng edukasyon ay nagiging hadlang, ngunit sa puso ni Aling Nina, ang kaalaman ay hindi lamang nagmumula sa paaralan. Sinasalamin ng kanyang mga karanasan ang mga leksyon ng buhay na hindi matututunan sa loob ng silid-aralan. Ang kahalagahan ng pagpupunyagi at pagtitiwala sa sarili. Sinasalubong na rin ng kanyang anak ang mga pagbabago sa ugali na ikinababahala niya, sapagkat tila lalo itong lumalala. Masakit para kay Aling Nina na makita ang kanyang anak na nahihirapan, lalo na't wala siyang magawa upang maibsan ang sakit nito. Ang kanyang mga pag-iyak sa gabi ay hindi lamang dahil sa pisikal na pagod, kundi sa emosyonal na sakit ng isang ina. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pag-asa ay nagmumula sa mga simpleng bagay, ang mga alaala ng masayang araw at ang mga pangarap para sa kanyang anak. Hiling niya na sana'y matutong bumasa ang kanyang anak bago siya mawala. Ngunit ayaw rin niyang umalis dahil walang ibang mag-aalaga sa kanya. Sa kanyang puso, may isang boses na nagtatanong, sino ang mag-aalaga sa kanya kung wala na ako? Ang takot na maiwan ang kanyang anak sa isang mundo na puno ng hamon ay nagdadala ng labis na pag-aalala. Ngunit sa kabila ng takot,
Ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nais niyang iparating sa mga tao na hindi hadlang ang kakulangan sa pera, basta't mayaman ka sa respeto at pagmamahal sa itaas. Sa kanyang mga salita, nagniningning ang diwa ng katatagan at pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal at pananampalataya ang tunay na kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Sa mga simpleng hakbang, si Aling Nina ay nagbibigay inspirasyon sa lahat na sa kabila ng hirap at pagsubok, ang puso at kaluluwa ng isang ina ay kayang maghatid ng liwanag at pag-asa sa madilim na landas ng buhay. Gaano po kadami ang PW dito sa lugar po ng Quezon? 191. Ano-ano po kaya yung mga karaniwang sakit or disabilities po ang nare-record niyo? Yung iba, physical, orthopedic, communication, learning, this one. May mga benepisyo po ba na natatanggap ang mga miyembro ng PWD galing po sa gobyerno? Ano-ano po kaya ito? Ang mga benepisyo na kukuha sa gobyerno, yung booklet, saka yung ID. Kung sakaling bibili sila ng gamot o pangangailangan ng PWD, mayroon silang discount na galing sa gobyerno. Okay po, maraming salamat po. Ang mga persons with disabilities o PWD sa Pilipinas ay maaaring tumanggap ng maraming benepisyo na sumusuporta sa kanilang pang-araw-araw na buhay, edukasyon at kabuhayan. Kabilang dito ang PWD ID na nagbibigay ng access sa iba't ibang karapatan at diskwento tulad ng 20% sa gamot, serbisyong medikal, ospital, transportasyon at 50% diskwento sa matrikula at entrance fees sa pampublikong pasilidad. Mayroon ding libreng edukasyon, espesyal na edukasyon at scholarships. Sa trabaho, may karapatan ang mga PWD sa accessible na lugar at vocational training. Bukod dito, maaari rin silang makatanggap ng serbisyong pangkalusugan tulad ng libreng check-up, PhilHealth benefits at rehabilitation services. Ang mga benepisyong ito ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon, antas na kapansanan at mga patakaran ng lokal na pamahalaan. Sa mundo ng kahirapan, ang pagkakaroon ng kapansanan ay tila doble ang bigat ng pasanin. Ngunit sa bawat araw ng pakikibaka, natutunan natin na hindi nasusukat ang tagumpay sa pisikal na kakayahan, kundi sa tibay ng puso at tiwang hindi nagpapatalo. Ang bawat pagsubok ay hindi hadlang kundi isang paalala na may lakas sa loob natin na hindi kayang kitilin ng anumang kapansanan o kahirapan. Sa kabila ng mga limitasyon, may mga pagkakataon pa rin para sumulong, basta't may pananampalataya at determinasyon. Ang buhay ay hindi laging patas, ngunit may kapangyarihan tayo na piliin ang ating reaksyon kung magpapadala ba sa pagdurusa o pipiliing lumaban ng may tapang. Sabi nga, ang tunay na yaman ng tao ay hindi ang material na bagay, kundi ang kanyang kakayahang bumangon sa kabila ng lahat. Sa bawat unos, tandaan na ang kahirapan at kapansanan ay bahagi lamang ng paglalakbay, hindi ang wakas. Ang pag-unawa at pagtanggap sa mga person with disability ay mahalaga sa pagbuo ng isang mahusay na lugar, isang pamayanan na nagbibigay ng halaga sa bawat individual, anuman ang kalagayan at kakayahan.
Mula sa Ennis Films, ako si Alisa. May bumabagabag ba sa'yo, kaibigan? Isip mo'y litong-lito, ang buhay ay simulang gumugulo. Sa iyong harapan ay bundok, kay hirap maakyat, o kay hirap sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin hindi man natiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti. Huwag mawala ng pag-asa, aking kaibigan. Mga problema ay batong mga tungtungan. Pagkat ang pangako niya'y hindi mawawala, wag na wag kang susuko sa laban ng buhay. Walang masama kung tumindig ka sa iyong mga paa. Huwag mo lang kalimutan lumapit sa Kanya. Hindi kita malilimutan, hindi ba pangako niya? Malaki ang nagagawa ng panalangin, kung sa puso mo ito ay taimtim. Huwag mawala ng pag-asa, aking kaibigan. Mga problema ay batong mga tungtungan, pagkat ang pangako niya'y hindi mawawala. Huwag na huwag kang susuko sa laban ng Malaki ang nagagawa ng panalangin, kung sa puso mo ito ay taimtim. Huwag mawala ng pag-asa, aking kaibigan. Mga problema ay batong mga tungtungan, pagkat ang pangako niya'y hindi mawawala. Huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang susuko.